So, mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at ngayon ilalahad ko ang aking lutunan para sa daily devotion na pinamagatang Palulumalim sa Biblia. So, special series 10 out of 10. Ang una is Covenant Introduction, Covenant of Redemption, Trinity, Covenant of Works Fulfilled by Christ, Covenant of Grace, Grace in Christ, Noahide Covenant Preserved for Christ, Abrahamic Covenant Nation for Christ, Moisa Covenant Need of Christ, the Davidic Covenant Ruled by Christ, Messianic New Covenant Blood of Christ, and last is New Covenant Community Assembly of Christ. So, ang ating scripture is John 13, chapter 13, verses 34-35, na sinasabi, "A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another." Sa Tagalog, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano kayo minahal. Ganyan din naman, magmahalan kayo kung kayo may pagmamahal sa isa't isa. Makilala ang lahat na kayo mga alagad ko. So, ay po yung sinasabi dun sa ating scripture. No? So, ang ating katuruan ngayon is number 1, Jesus community is built on love. So, sinasabi dito na ang tunay na pamayanan ng Panginoon Diyos o community ay nakabase sa pag-ibig ni Jesus Christ. Hindi sa posisyon, relihiyon o gawa. Tayo ay tinawag upang magmahalan tulad ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Number 2, Jesus love conquers the world. So, hindi kayang daigin ng kasamaan ang tunay na pag-ibig. Sa pamagitan ng pag-ibig ni Jesus Christ, sa pagtatagumpay natin ang puot, takot at pagkakawatak-watak. So, Jesus love conquers the world. And lastly, Jesus marching army is bound for victory. So, meaning to say, ang bayan ng Panginoon Diyos ay isang hukbo na sumusunod kay Kristo. Hindi sa pamamagitan ng lahas, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig at katotohanan. No? At dahil kay Jesus Christ, tiyak ang ating tagumpay. So, bilang application number 1, choose the hardest path, which is love. Ang pinakamahirap na gawin ay mahalin ang iba, lalo na ang mga taong mahirap mahalin. No? Ngunit ito ang daan ni Jesus Christ. So, choose the hardest path, which is love. Number 2, choose to love in order to win God's approval. So, hindi sa pamamagitan ng lakas o talino natin natatamang pabor ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang utos. No? So, choose to love in order to win God's approval. And lastly, choose the path of Christ, loving unlovable. So, mahalin hindi lamang ang mabubuti at kaibig-ibig, kundi pati ang may hirap mahalin, sapagkat ganun tayo minahal ni Jesus Christ. Hindi tayo kamahal-mahal, pero ginawa ni Jesus Christ na mahalin tayo. No? So, choose the path of Christ, loving the unlovable. So, dito sinasabi na tayo ay tinawag upang ipamuhay ang pag-ibig na kanya itinuro sa pamamagitan ng pagmamahal at sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Tayo ay nagtatagumpay ng spiritual na laban at naging tunay na saksi ang kanyang kaharian. So, ayun naman yung aking tuwan sa daily devotion. Naway may matutunan tayo, ma-share sa iba, siya ma-apply sa ating buhay. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.